Alright mga kapatid, meron tayong mainit na pag-uusapan ngayon. Nabalitaan nyo siguro yung nangyaring shooting incident doon sa Australia. 'Di ba? Yun ay mag-ama mga tol na terorista at sinasabing dito daw sa Pilipinas nag-training. Well, pag-usapan natin yan mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto nga mga tol, no? Sinagot ng Malacanang mga kapatid ang bansag sa Pilipinas bilang ISIS training hotspot. Uy! Napakatinding bansag naman sa Pilipinas yun. Yan daw mga kapatid ay mariing tinutulan ni PBBM. Bakit? Kasi mga kapatid, usap-usapan ngayon, sabi rin ng mga foreign media, na bago pa mangyari yung insidente dun nga sa Australia kung saan nga mga kapatid nagkaroon ng shooting incident, dito daw muna nagtungo sa Pilipinas yun. At sinasabing dito daw mga tol nag-training. Naku po, gaano yan katotoo? Yan ang ating tatalakayin ngayon. At isa pa, mamaya pag-usapan din natin, sinasabi ng China na nanghihimasok daw ang Amerika dito sa Pilipinas sa problema natin sa West Philippine Sea. Wala daw karapatan ng Amerika mga tol. Pag-usapan din natin yon. Pero bago natin simulan etong mga balitang ating panonoorin at bibigyan ng reaction. Again mga kapatid ulitin ko ulit sa mga hindi nakakaunawa ng reaction and commentary video. Tayo po'y manonood lang ng balita. Kung nakikita naman ninyo dito sa gilid ang source ng balita natin, bilang isang mamamayang Pilipino, mga tol, gusto ko lang magbigay ng reaksyon, opinion, pag-aanalisa, 'di ba? Komentaryo sa mga balitang may init at pinag-uusapan ngayon. Pwede niyo rin ako samahan, mag-comment kayo sa comment section sa ibaba. Alright, so para mas malinaw yan. So bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, at huwag mong kalimutan mag-follow and like. Nasa 181,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Alright, so huwag na nating patagalin pa. Panoorin na natin itong balita mula rito sa UNTV News and Rescue. Of course, the President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. Well, hindi na dapat tinatanong yun kasi wala namang presidente, mga tol, ng kahit anong bansa ang magsasabing, oo tama, dito sila nagte-training. Diba? My goodness. Siyempre, i-reject yan mga tol. At sino ba namang tatanggap ng ganong bansag, diba? Kahit tayo mga mamamayang Pilipino, i-reject natin yun eh. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taguring ibinigay ngayon ng ilang foreign media sa Pilipinas bilang umano'y ISIS training spot. Biruin mo Sa pahayag ng National Security Council o NSC, grabe yun binansagan ng Pilipinas bilang ISIS training hotspot o training spot. Mga tol, dito daw sila nagsasanay bago sila maghasik ng lagim sa iba't ibang parte ng ating daigdig. na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kumpirmadong ulat na ang mga suspect sa Bondi Beach shooting sa Australia ay nag-training sa bansa. Sa kabila ito ng pahayag ng Bureau of Immigration na nanggaling sa bansa ang mag-amang Sajid at Navid Akram noong November 1 hanggang 28, 2025. Currently, there is no validated report or confirmation. Gusto ko lang din mga kapatid ano ngayon kung nanggaling dito? 'Di ba? Marami naman talagang pumupunta rito sa ating bansa mga kapatid bilang mga turista, bilang mga foreigner, 'di ba? Saka isa pa, kung magte-training paano magpaputok, paano humawak ng armas? Kahit naman sa ang lupalop ng bansa, pwede nilang gawin 'yan eh. 'Di ba? Saka kung magte-training sila mga tol, dapat doon sa kasing responde kung paano rumisponde yung mga pulis doon sa Australia, dapat doon din silang bansa magte-training para alam nila kung paano sila kikilos pag parating na yung mga pulis. Dito pa sila magte-training sa Pilipinas alam naman natin meron ding problema mga kapulisan dito. Well, hindi sa inaano ko yung mga kapulisan natin mga kapatid baka don't get me wrong mga tol. Pero syempre kung ikukumpara natin yung pagresponde rito sa Pilipinas sa paraan ng pagresponde doon sa Australia, nagkamali sila ng pagte-trainingan. Bakit dito sa Pilipinas? Malamang sinasabing training lang kung paano magpaputok, paano humawak ng armas. Well, kahit saan, kahit nga sa bakuran nila, pwede na nilang gawin yun eh. 'Di ba? Yun lang mga kapatid ay opinion ko lang bilang isang mamamayang
kumbaga nakatira dito sa Pilipinas at nakikita natin minsan ang nagiging problema. 'Di ba isa nga sa mga binabatikos yung police visibility? 'Di ba yung minsan mabagal na pagresponde, well naayos na 'yon dati. Ewan ko lang ngayon mga tol kung ganun pa rin, pero nakikita naman natin mga kapatid kung ikukumpara lang din ulit natin kung paano magresponde yung mga kapulisan doon kasi mas mataas yung ano nila doon mas mataas yung pondo nila doon Ibang klase magresponde yung mga kapulisan doon sa lugar na yon. Pero biruin mo kahit na ganun kabilis na magresponde mga kapulisan doon, napakarami pa ring naging biktima nitong dalawang to, nitong mag-amang to, sabing ganun. O, tuloy natin. That the individuals involved in the Bondi Beach incident received any form of training in the Philippines. Dagdag pa ng NSC, mula pa noong mangyari ang 2019 Marawi Siege, malaki na ang nabawas sa kakayahan ng ISIS-affiliated groups sa bansa dahil sa pinaigting ng mga operasyon laban sa kanila. Since the 2017 Marawi siege, Philippine security forces have significantly degraded ISIS-affiliated groups in the country. Both United Nations and the US government assessments indicate that these groups now operate in a fragmented and diminished capacity. Hindi naman naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na nakapagsanay sa bansa ang mga suspect. Totoo yun, nakarating sila dito sa Pilipinas. From Manila, pumunta sila sa Davao City. So yun lang po ang alam natin ngayon. At pinag-aaralan pa po natin, ini-investigate natin further kung ano yung mga pinuntahan nila ng mga lugar, sino yung mga kinausap. So dalawa yung napuntahan nila. Paglapag nila ng Manila, dumiretso sila ng Davao City ayon dito kay General Bronner. Ngayon iniimbestigahan pa nila kung saan sila nagpunta. Pero kayo, kung kayo tatanungin, maniniwala ba kayo mga tol na etong dalawang to bago nila gawin yung ginawa nila doon sa Bondi Beach ba yun? Dito muna sila nagsanay. Diba? Dito muna sila nag-practice mga tol. Napakalawak ng daigdig. Bakit naman sa Pilipinas pa sila magte-training? Diba? But let me just point out that Pero kung yun man ay totoo kung yun man ay totoo at talagang nangyari man yun mga kapatid, yun ay isang ano sa atin. Medyo isang sampal sa atin nun. Bakit nangyayari yung mga ganyang bagay? Well, sana hindi talaga totoo at yun ay kumbaga haka-haka lang, no? training cannot be Pinag-aaralan pa po natin, ini-investigate natin further kung ano yung mga pinuntahan nila ng mga lugar, sino yung mga kinausap. But let me just point out that training cannot be acquired in just 30 days if you would like, especially if you are to undergo marksmanship, no? And basically based from open source, nabanggit din nila, these two suspects, one of them, the old one, is actually a gun club member. So if you're a gun club member, I don't think you need training because you know how to use the gun. Yun naman pala gun club member pala yung yung tatay siguro, yung tatay. Hindi niya na kailangan mag-training pa gun club member naman pala siya. Marunong talaga siya humawak at magpaputok. Sa kabila nito, iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya na manatiling mapagmatyag upang mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Di ba? The President orders the Anti-Terrorism Council and Alright mga kapatid, yan ay panoorin nyo na lang sa balita. Pero kung ako tatanungin mga tol, syempre, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero bakit pa pupunta rito para mag-training? Gun club member naman pala yung tatay, marunong. Saka wala namang ka-training dun sa ginawa nila Basta dumating lang sila dun, nagpaputok. Anong training pa kailangan gawin dun, di ba? Kumbaga, kahit na sinong lasing na mag-amo, kayang gawin yung ginawa nila mga kapatid. Buti nga hindi rito ginawa sa Pilipinas nung nagpunta sila. Imagine that mga tol. No? So ngayon, eto, lipat tayo ng ibang balita. Dahil nga dun sa report mga kapatid ng China na nanghihimasok daw ang Amerika mga kapatid dito sa problema natin sa China. Well, wala bang karapatan ng Amerika mga kapatid na magkondena o mag-react doon sa ginagawa nila mga tol? Kahit naman sinong bansa siguro pwedeng mag-react o kaya magkondena doon sa ginagawa nila Well, panoorin natin to mula sa DZMM. Magandang hapon. Magandang hapon, Sang Ami. Pinabulaanan nga ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang akusasyon ng China na nanghihimasok umano ang Amerika sa issue ng West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, kahit ito ang pinakamatandang treaty ally ng Pilipinas, ang pagbatikos ng US sa illegal at agresibong aksyon ng People's Republic of China sa West Philippine Sea ay isang paninindigang nakabatay sa prinsipyo at batas. Walaan niyang basihan ng pakayag ni Chinese spokesperson Go Jiakun na ang mga mangis ng Pilipino umano ay inorganisa o ang nag-provoke laban sa mga barko ng China Coast Guard. Imagine nyo to mga tol.
ang gusto ng China, lahat na lang talaga ginagawa nila, 'di ba? Ang gusto ng China, walang magre-react. Walang magbibigay ng opinyon, walang magsasalita tungkol dito sa ginagawa nila sa Pilipinas. Tulad na lamang ng ginagawa nila sa Taiwan, ayaw nila nang may nagre-react dyan. Kaya nga nagalit sila sa Japan di ba? So ngayon mga tol, nag-react ang mga bansa. Hindi lang naman Amerika mga tol ang nag-react Maraming mga bansa ang nagbigay ng pahayag. Dito sa pinakabagong pangharas na ginawa nila, hindi sa mga Coast Guard mismong sa mga mangingisdang Pilipino, mga maliliit na bangka, winater cannon nila. So maraming mga bansa nag-react dyan mga tol. Maraming mga tagapagsalita, foreign ministry ang nagbigay ng pahayag at kinundi na nila itong malapiratang ginawa ng China. So ngayon mga kapatid, ayaw nila nang may ganun. Wala daw karapatan para magbigay ng pahayag itong mga to at nanghihimasok lang. Biruin mo kung gaano kakumag tong mga to, di ba? Biruin mo lahat na lang talaga gusto nila sila ang mananaig, no? Hindi talaga karapat dapat magkaroon ng ganito kaunlad at ganito kalakas na bansa. Yung mga ganitong may pag-uugaling, ewan ko ba kung tao pa ba tong mga to, no? Grabe. Malinaw sa mga ebidensya na gumamit ng water cannon ng mga bangko ng CCG na nagresulta sa pagkasugat ng 3 mangingisda at nakasira ng mga bangka, maging at sinadya nga pumutol ng mga angkla na naglagay sa panganib sa buhay ng mga mangingisdang Pilipino. Naalala niyo yung report ng Chinese media, 'di ba sabi? People are wondering if this is a militia that disguise as a fisherman, sabing ganun mga tol. No? Marami daw nagtatanong ng mga mamamayan kung etong mga mangingisdang bato baka mga militia, 'di ba? Na nagpapanggap lang daw bilang mangingisda. Samantalang dito sa video nila mga tol, yung militia vessels nila mga tol, ay kita nyo naman no, nang water cannon mga tol nang water cannon, grabe no, militia vessels. Sinadya nga pumutol ng mga angkla na naglagay sa panganib sa buhay ng mga mangingisdang Pilipino at yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Di ba? Alam nyo mga tol, kahit na sinong bansa, 'di ba? May karapatan magbigay ng reaksyon, may karapatan magbigay ng pahayag o kumbaga opinion man lang dahil parte sila ng mundo Hindi dahil sa hindi sila part ng rehiyon na to, hindi sila taga-Asia, kahit mga taga-Europa sila o kahit na taga-ibang bansa sila mga tol, ibang kontinente sila, meron silang karapatan magbigay ng pahayag kasi kapag nagkaroon ng laban ng pandaigdigan mga tol, damay sila dun Diba? Ang problema mga kapatid, etong mga sakim na to etong mga, ewan ko ba rito sa mga to? Hindi yung lahi nila mga kapatid na may problema rito, yung gobyerno nila may problema Diba? Ganito katindi, ganito karahas, lalo-lalo na sa ating mga mamamayang Pilipino. Tingnan nyo naman ginagawa nitong mga to. Ay naku po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.